Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos dahil nandito naman tayo sa loob ng bahay dalanginan para sumamba sa Kanya. Ang paksa na naman natin ngayon mga kapatid ay tungkol pa rin sa iba't ibang mga relihiyon na hanggang ngayon gumagawa pa ng mga kasalanan. Sila, alam po natin na maraming mga relihiyon sa mundong ito, hindi na halos mabilang. Ang uunahin natin itong dito sa Pilipinas. Ang mga relihiyon na yan, tulad ng Katolisismo, Baptist. Di ka muna, sino ba talaga ang nagtayo ng Baptist? Isa din na Smith ang pangalan, ang apelyido niya. Ito namang si Joseph Smith, siya din ang nagtatag ng Mormons. Ngayon, dito sa ating bansa, mayroon ding Baptist, mayroon ding Mormons. Itong iglesia nga hanggang ngayon gumagawa pa ng mga masasama. Gumagamit sila ng mga Bible o Biblia. Ang kanilang pagsamba, napakarami. May pagsamba silang sa ibang lugar, may pagsamba silang Martes, may Miyerkules, Huwebes, at Sabado at Linggo. Ganon din ang Katoliko. Araw-araw, umaga, tanghali, at may hapon. Bakit po ginagawa nila iyon? Para makalikom sila ng maraming pera. At ito namang iglesia. Alam niyo kaibigan, kapatid, sa totoo lang, hindi ko kayo sinisiraan. Ipaliwanag ko lang ang kanilang mga ginagawa. Kasi ang utos sa akin ay ituwid ang mga maling pag-aaral. Ito, may ministro na siyempre may asawa siya at may mga anak. Dahil sa matagal na po, kasi yung mga ministro ipalipat-lipat sila kung saan-saan na lugar o saan-saan na distrito. Ito namang kanyang ina ng kanyang asawa. Namimiss kasi niya ang kanyang anak. Dahil sa matagal ng panahon na hindi niya nakikita yung anak, yung asawa ng ministro. Ngayon, kasi ang babae na yon, ang yung ina, nakatira doon sa Hinguog City. Nung nalaman niya na inilipat dito sa Santiago, Agusan del Norte, ang kanyang manugang, yung ministro, nagpasya siya na dadalaw. Namimiss na kasi niya ang kanyang anak. Ang ginawa niya, para mayroong siyang pasalubong, kasi partners lang kasi yung ina. Nagdala siya para pang pasalubong ng kamuti at kamuting kahoy.
Dinala niya doon sa Santiago. Nung dumating na siya, tingnan mo ha, nung dumating na siya doon sa pastoral house, na kung saan doon nakatira yung kanyang anak na babae, yung asawa ng ministro. Ano ang sabi ng ministro? Huwag ka munang papasok sa pastoral house na ito kasi wala pang pahintulot ang central office ng Iglesia ni Kristo. Naku po, hindi pumasok yung kanyang manugang, yung ina ng asawa ng ministro. Ang ginawa ng ina, kasi may guard house doon sa labas, doon niya dinala yung kamuting kahoy at saka yung kamuti. Yung sakong linagyan na sana pangpasalubong niya sa kanyang anak na babae, yung asawa ng ministro. At doon siya, kasi pagdating galing sa Hingog City, pagdating sa Santiago, Agusan del Norte, hapon na yun eh. Doon lang siya natutulog sa pastoral house, sa guard house, kasi hindi siya pinapasok sa pastoral house. At kinabukasan, madaling araw, umuwi siya. Luhaan. Kasi hindi po niya nakikita ang mahal niyang anak. Yung bang mga gawain na yan, matutuwa kaya ang ating amang Diyos sa mga gawain na yan? Bilang tao na lang sana, namimiss kasi ng ina ang kanyang anak. Hindi man lang siya pinapasok sa pastoral house. Kasi ang sabi ng ministro ng iglesia, wala pa kasing gagawa pa ng pahintulot mula sa sentral. Naku po, kaibigan, kapatid, kayo nang maghusga kung ano ang ginawa ng ministro na yan. Mayroon pa doon sa bandang Surigao. Ganon din ang mga pangyayari. Hindi pinapasok ang mga magulang sapagkat wala pa daw na pahintulot mula sa central office ng iglesia. Pero ano ang sabi? Inabalita yun at pinahayag din yun. Ano ang sabi ni Eduardo Manalo? Doon nung nagtuturo siya, nangangaral siya doon sa pagsamba nila doon sa Manila. Ano ang sabi niya? Alam ko na mayroon mga tao na nakakita kasi gipalive nila yon sa Facebook at saka YouTube. Anong sabi niya? Kahit buhay ko ay aking ibibigay para lamang sa aking mga kapatid. At ngayon, ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid? Alam po natin, binalita na yun. Tinitiwalag niya. Nag-iba na ang ugali niya. Tinitiwalag niya sa loob ng Iglesia ni Kristo ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Nagkakasuhan na sila ngayon. Umabot na sila sa korte. Dahil po sa kayamanan. Iyong mga relihiyon na gumagawa na yan para po sa kanilang sarili. Makakuha sila, makapangulimbat sila ng maraming pira sa kanilang mga kapatid. Ganon din sa iba't ibang mga relihiyon.
ginamit nila ang Bible, ang Biblia, para makapanguha sila, makakwarta sila doon sa kanilang mga membro. Ang mga pastor, ganon din. Ang mga pastora, ganon din. Yung mga pastor ng Pentecostal, yung mga pastor ng born again. Ganon din ang ginagawa nila hanggang ngayon. Ang baptist, ganon din. At yung isa pa, yung Pilipinista na yan, ganon din ang mga ginagawa nila. Alam kong nababasa na nila kasi gumamit, palagi silang nagagamit ng Biblia. Alam kong nabasa na nila ang sabi ni Habakuk. Kasi itong si Habakuk, propeta ito. Ganon din si Daniel, propeta din yan. Anong sabi ni Habakuk? Kayong lahat na mga gumagawa nito, yung mga relihiyon na yan. Kayong lahat na mga gumagawa nito, nagtatayo kayo ng mga relihiyon ninyo para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Gusto ninyo aangkinin ang buong daigdig, ang buong mundo para lamang sa inyong sariling kagustuhan. At ano pa ang sabi ni Habakuk? Kayong lahat na mga gumagawa nito ay tiyak na susunugin kayong lahat pagdating ng araw ng paghuhukom. Nabasa na ninyo yan? Pero gi-ignore lang ninyo. Mga kapatid, kayong nasa malayo, i-share ninyo ang video na ito para marami pang mga taong makarinig sa aking mga pagtuturo at makakita sila. Ito pala ang totoo. Ang The Holy Quadro G Religion Incorporated, hindi kami, may mga kasama kami dito, may mga kapatid kami, hindi kami humihingi kahit isang kusing. Kasi alam ko na magagalit ang ating Amang Diyos. Hindi po biro ang mga ginagawa nila. At nakikita ko, kahapon lang, napakarami nila. Tinutulungan ako nilang barangin. Gibarang ako kahapon. Marami silang mga mangkukulam, mga mangbabarang na nakakita sa aking live video na ito. Gusto nila akong patayin kasi dinidiktahan ang kanilang kaisipan ni Satanas. Ayaw kasi ni Satanas na makapagturo ako ng wasto. Sa akin lang bilang isang tao, nakasabi ako kahapon, bakit ganito ako? Pero tulad ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo noong ipinako na sa krus, Ama, masusunod ang iyong kagustuhan, hindi sa aking sariling kagustuhan. Minsan bilang isang tao, kahapon, umiiyak ako doon sa aking kwarto. Susundin ko talaga ang utos ng ating Amang Diyos.
kahit ilan lang tayo, kahit ilang tao lang tayo. Ito ang katotohanan. Kaunti lang talaga, iilan lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Huwag tayo mga kapatid padaig nila kasi sila, ang mga ginagawa nila, nadiktahan sila, ang kanilang kaisipan, dinidiktahan ni Satanas. Patuloy ako sa aking pagtuturo sapagkat susundin ko talaga ang utos ng Amang Diyos. Ano ang utos ng ating Amang Diyos? Ibigin mo siya higit sa lahat sapagkat siya ang Amang Banal na makapangyarihan higit sa lahat. At maniwala ka na mayroon siyang iisang anak. Ang pangalan ay Hesukristo. Kasi matagal na kasi iniwan sa ating Amang Diyos ang tao sa maraming mga kasalanan na ginawa ng tao. Pero sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagmamahal, nagawa siya ng isang linikha niya, ang isang tao na ang pangalan ay Hesukristo. Bakit ganon? Sapagkat mahal sa Diyos ang tao. Para mayroong tagapamagitan mula sa tao at sa ating Amang Diyos. May mga reliyon pa tulad ng yung kang Kibuloy. Ang sabi ni Kibuloy, siya daw ang may-ari ng mundo. Siya daw ang may-ari ng sanglibutan na ito. Siya daw ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, siya daw ay isang anak sa Diyos. Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Ang totoo ito, nung hindi pa nagawa sa ating Amang Diyos ang sanglibutan, ang mundong ito, nasa ilalim siya ng bula ng dagat. Ito'y pinakamalalim na pagsisiyasat at bihira lang ang mga tao o mga pastor o mga ministro o pare o pastora na may alam sa sinasabi ko sa inyo. Tingnan niyo. Nung hindi pa linikha ang mundo, ang daigdig, ang ibig sabihin, wala pang kahoy, wala pa yung mga bato, wala pang bukid. Saan siya nakatira? Ang Amang Diyos, kasi siya tulad ng hangin. Nasa ilalim siya ng bula ng dagat. Sino sa iyo nakita sa bula ng dagat? May bula ba sa dagat na kwadrado? Square? Wala, no? Ganon din. Siya'y pinalibutan sa mga bula din. Na yung mga bula na yan, doon din sa mga bula na yan, yung kirubin. Doon din sa ilalim ng bula, ang sabi niya, nung nakausap niya, yung mga tao na, yung mga espiritu, tulad ng hangin,
kinausap niya, gagawin ko ang mundo. Ayaw nila. Hindi sila gusto na gawin sa ating amang Diyos ang mundo. Pumutok yung mga bula. Ang sila'y nasipag-alis. Hindi na sila sumang-ayon sa sabi ng ating amang Diyos. Ano ang sabi ng amang Diyos? Gagawin ko ang sanlibutan, ang mundo. Dahil siya po ang makapangyarihan higit sa lahat. Ayun, nagawa na ang mundo. Nandito tayo nakatira sa mundo na ito. Nandito na ang mga punong kahoy, ang mga hayop, iba't ibang mga mananap. Nandito na. Nandito na rin ang mga tao na siya ang may gawa. Ngayon, anong sabi nila? Si Kristo daw ay Diyos. Ipalagay natin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sige nga. Alam po natin lahat na ang ina ni Jesucristo ay si Maria. Ang ama ni Jesucristo ay si Jose. Alam natin, kung pahintulutan natin na ang Diyos mo, ang Panginoong Jesucristo, ilang dekada na, ilang taon na, ilang siglo na ang nakalipas. Alam po natin na si David ay banal at may malaking paniniwala sa ating amang Diyos. At ang kanyang anak na si King Solomon ay naniwala din sa ating amang Diyos. Sa taon na yan, wala pa ang Maria, wala pa ang Jose, wala pang Jesucristo na yan. Saan siya? Sa taon na yan, kung ibig sabihin, wala pang Panginoong Jesucristo. Kung Diyos mo si Kristo, wala kang Diyos. Sige nga. Sa panahon ni David, ang mga tao ay kumakain, umiinom. At ang tao ay nagkakasakit bilang tao. Ang tao po'y tingnan niyo ha, wala pa ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tao ay umiinom, kumakain, nagkakasakit ang tao. Kapag ang tao ay nagkakasakit, sila'y mananalangin. Sino ang tumutulong? Kasi yung panahon na yun, wala pang Jesucristo eh. Ayan, kapag ang tao ay manalangin, sila nung unang panahon ay tutulungan sila. Ang makapangyarihang Jesus, siya po, dadalawin niya. Kasi yung Jesus na yan, banal yun eh. Manggagamot. Dalawin niya ang mga taong nagkakasakit. Kasi ang tao, umiinom, kumakain. Siyempre, kung makakain sila, magkakasakit talaga ang tao. Hindi ho ba? Dadalawin sila ng banal na espiritu. Yung si Jesus. Noong ang tao ay walang makakain,
Walang-wala siya. Ang tao'y nananalangin para makaprovide siya sa kanyang gustong kakainin, sa kanyang gusto, sa kanyang sarili. Iyon ang provider. Ang pangalan yun, banal yun eh. Makapangyarihan yun. Para makapag-provide ka sa gusto mong kakainin, sa gusto mong kagustuhan, sapagkat ikaw ay banal at may takot sa ating Amang Diyos. Anong pangalan? Kayo nandito, ang pangalan sa yan. Banal yan eh. Makapangyarihan din yan. Ang pangalan ay Jireh. Tandaan mo, ikaw tao, ang iisa lamang ang ating Amang Diyos. Yun, si Jehovah. Ang taga-provider ay si Jireh. Ngayon, nakaprovide ka na, kumakain ka bilang tao ka. Nagkakasakit ka, dadalawin ka kaagad nung ikaw'y nanalangin. Dalawin ka talaga ng isang banal din na siya ang manggagamot na ang pangalan ay Jesus. Iyon ang ibig sabihin sa Holy Quadrilogy. Jehovah Jireh, Jesus Christ. Kaibigan, kapatid, dito ka sumunod. Kasi ang tao ngayon, hinaharian na ang kanilang kaisipan sa mga gawa ni Satanas. Pero silang lahat, kaibigan, kapatid, na lahat ng mga gumagawa ng mga kasamaan, mga kasalanan, silang lahat, kahit ano pang husay nila, kahit marami silang ari-arian, kahit marami silang mamahaling bahay, mamahaling sasakyan, marami silang pira, pagdating ng araw ng paghuhukom, susunugin at susunugin sila. Sino sa iyo ang gustong susunugin? Walang taong magtaas ng kanyang kamay kasi gusto niyang susunugin. Ayaw niya talagang susunugin. Pero bakit mo ginagawa, kaibigan, kapatid, yung mga kasalanan? Nagnakaw ka, pumapatay ka, nagsisinungaling ka. Bakit mo ginagawa yun? Sana po maunawaan ninyo ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated, ang nag-iisang relihiyon sa mundong ito. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po manalangin sa ating Amang Diyos.